Energy! Oy! Naku, Mare! Ikaw ba'y medyo nilalamig at parang feeling mo ay wala kang enerhiyang nararamdaman dahil napaka-low ng energy mo? Naku, eto, may re-recommenda ako sa yung pwede mong inumin na sigurado makakapag-boost ng iyong energy. Etong MX3T with pandan. Alam mo ba na ang bawat MX3T ay gawa sa dahon ng mangustin na hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa? Alam mo rin ba na ang bawat isang sachet ng MX3T ay good for 1 liter of water, either hot or cold yan. Maaari mo rin dagdagan ito ng honey or lemon for added flavor para mas ma-enjoy ng buong pamilya. Makakatulong ang MX3T para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. Kaya nga naman kung meron kang katanungan, bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com o di naman kaya tawagan ang kanilang hotline sa 0918-8888-693. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Gumagaral ka tayo. Oo nga. Ulit, take two. 3, 2, 1, go. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At inanyayahan namin kayong makinig At manood tuwing Lunes ng Baklita sa Podcast sa Spotify. at sa iba-iba pang platforms ng Energy FM. Baklita sa Spotify! Powered by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! O ano, okay ka na? Lika na. Naka-record pa ba? Mukha yata. Lika na, okay na to. Halika na para Sige makabuking pa tayo. Go. Anong pipindutin mo? Bakla. Cheers, miss! The Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo diba? Hello pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na nakatutok pa din simula pa kaninang umaga sa Energy FM. Sama kayong panig ng Metro and Mega Manila. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa at sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, eto nang inaabangan nyong Baklita sa Wababoo! Hello po sa inyong lahat dyan. Ang taas ng energy. Diba? Ganun talaga dapat. Hindi mo pwedeng mababa. Kailangan mataas! Ganon. Nakakaloka, parang enerhiya. Araw-araw ni Kuya Rolando Montiedora, isang Grab driver siya na lagi nakatutok sa atin. Isang magandang araw sa iyo, Kuya Rolando. Mag-iingat ka sa biyahe lagi. Naway ikaw ay kumita ng malaki ngayong araw na ito. At syempre, ingatan niyo po ang inyong sakay. Donya po yan, diba? Ayan, ingatan nyo po ang inyong sakay. Boss po namin yan, si Ma'am Lida Aquino. Kuya Rolando, mag-iingat ka po at maraming salamat sa araw-araw na pag-antabay sa Energy FM, hindi ba? Para hindi mo nararamdaman ang traffic na araw-araw na iyong dinadanas na wala rin naman tayong magawa, hindi ba? Parte na yan ang buhay natin mga Pilipino, ang traffic sa lansangan, diba? Kung walang traffic, you're not in the Philippines, diba? Anyways, isang magandang umaga po sa inyong lahat at syempre sa mga nakatutok sa atin. Diba, lalong-lalo na ang grupo ng MX3 team na si Rean May Inventor. Hi, Sissy! Ayan, pag-greet daw sina RV James Fuentes. Hello sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyo. Ayan, ang ating kapamilya mula sa MX3, diba? Hello po, mag-iingat kayo sa man kayong panig ng, ayan, kung pauwi na ba kayo, Sisi, galing Baguio, diba? Mag-iingat kayo, ha, kung saan man kayo naroon man. Angad ko ang inyong kaligtasan. Wow! Ang sama yan, dapat gano'n, Classic talaga.
Attitude, ganun talaga. Pero ngayong araw na ito, hindi pa uhuli ang ating ichichika for today's video na inaantabayanan ng lahat. Lalong-lalo na through our social media. Ayan, sa Facebook mo, sa Energy FM. Sa mga nanonood ng live ngayon, hello po sa inyong lahat. At syempre sa mga manonood din mamaya ng ating team replays on YouTube and on TikTok, hello pa rin po sa inyong lahat. To our loyal bashers, hello po sa inyo. Pero eto na nga, Marce. Nako, eto na. Talaga nga naman, halos tinutukan at medyo na-shock ang lahat nang pumutok nga ang issue patungkol dito sa anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak. Baka magkamali ako ng apelido, lagot ako. Yung madama yung anak ng presidente. Hindi siya anak ng presidente, anak po ito ng artista na si Nino Mulak, si Sandro Mulak. Dahil ngayon, Marce, kung inyong titignan ang inyong mga social media platforms ay naglipanan na ang mga cryptic posts na mula sa pamilya kung saan nga naman inilalahad na ang kanilang mga saloobin. Una na ditong nagbigay ng kanyang saloobin ang kanyang tiyahin ay ang kanyang ama muna na si Nino Mulak na eto nga, 'di ba? Na sinasabi nga niya na tipong inumpisahan nyo, tatapusin ko, 'di ba? Bagamat ito ay maikling kataga. Kataga ba ang tawag doon? Oo. Maikling kataga pero punong-puno ng laman na alam natin na nagmumula sa isang ama na may pinanggagalingan yung kanyang statement na ito, hindi ba? Bagamat hindi pa rin pinapangalanan at talagang inilalantad at pinipinpoint naman kung sino yung mga taong nang abuso di umano sa kanyang anak ay bagamat eto na mga mabibigat nilang mga statement. Katulad na lang po nitong kanyang stepmother, ayan, na si, ayan, para clear tayo, na si Diana Abby Tupas, ayan, na kung saan nga naman kanyang inilahad sa kanyang post, parang kahapon lang ito, 'di ba, na ang kanyang pagkadismaya, pagkagalit dahil nga sa, 'di ba, bagamat hindi si Diane ang biological mother nitong si Sandro Mulak, kung hindi si Edith Miliari, 'di ba? Miliari, yan, 'di ba? Ay talagang hindi naman daw niya ito, kumbaga parang itinuring na iba. Bagkus ay kanya itong tinanggap bilang parang kanya din. At kanyang ipinagmalaki na punong pinalaki nila si Sandro at ay mga anak nila na puno ng pagmamahal at pag-aaruga para lang daw babuyin. Di umano ayon kay Miss Abby Tupas, Diane Abby Tupas, 'di ba? At talagang kanya napakabigat ng kanyang mga binitawang salita dito na hindi kami natatakot, 'di ba, sa kung sino man. Actually dito sa kanyang statement, 'di ba, nasabi nga niya hindi kami makakapayag na hindi namin makamit ang hustisya. Habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya. Sabi nga niya, wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang protekta sa inyo. Ay, nakakaloka. So, ibig sabihin na ito, medyo mabigat ba ang makakalaban nila? Bagamat hindi nila pinupunto kung sino ang kanilang mga pinariringgan, pero ramdam natin sa mga statement ng mga kamag-anak at talagang mahal sa buhay nitong si Sandro Mulak na talagang galit na galit sila. Nakakaloka. Mga akla kayo, yun lang. Yun lang sasabihin ni Meme. Mga akla kayo, 'di ba? Pero yun na nga, hindi ba? Isa rin dito talaga nga naman na medyo pumukaw sa atensyon ng lahat ay itong statement ng kanyang tiyahin na si Angela Mulak. Our family will not, sabi ni Angela Mulak sa kanyang statement ay, our family will be the one to break the injustice of all other artists facing. This has to stop. We will fight for justice.
So ibig sabihin nito sa kanyang maikli man na salaysay at pahayag sa kanyang social media ay talaga nga naman kinukumpirma nila sa kanilang mga galit na statement na meron ngang nangyari sa kanilang kapamilya na si Sandro Mulak. Bagamat hindi naman malinaw kung ito'y related sa pangmomolest siyang ginawa di umano sa Sparkle artist na si Sandro Mulak ng bonggang-bongga. Pero yung mga mambibigat na salita, alam mo yung ramdam mo sa kapamilya mo na hindi po pwede ito. Walang areglong magaganap. Hindi ba na nakakaloka? Kasi nga naman, 'di ba? Totoo naman. 'Di ba? Na parang tipong of all the people naman din, 'di ba? Na parang tipong talaga ba during the night itself, kung night itself man nangyari 'yon, mga akla kayo kung sino man kayong gumawa nito. 'Di ba? Sana man nakapagpigil-pigil naman. Hindi yung tipong gagawa ka ng, alam mo yun, sabi nga nila, 'di ba? Gagawa ka ng isang kababalaghan, wag sa sariling bakuran. Doon ka sa far away. Yung hindi wala makaka-notice sa'yo. Kaya tigin niyo ako, 'di ba? Pag bumubuking, doon sa far away. As in, far, far away, 'di ba? Hindi yung tipong dito-dito lang. Kasi syempre, 'di ba, alam naman natin ang social media ngayon, 'di ba? Hindi, binibreak ko lang yung mabigat na balita kasi na hanggang ngayon, ultimo ang ama na si Sandro Mulak, na si Mr. Nino Mulak, ay hindi pa rin daw nagpapa-interview na kahit na sinong reporter o kaya programa na pwedeng ilahad or magbigay ng kanyang saloobin tungkol dito sa kinasangkutan nga ng kanyang anak. Hindi ba? Doon naman po sa mga tao na patuloy pa din na, alam mo yun, na-off lang po ako doon. Doon sa mga tao, no? Siguro, this is the right time para pag-usapan. Yung mga nagtatanong kasi on social media, hindi ba? Isa pong kawalang hiyaang maituturing naman. Yung mga nagtatanong pa po na, may video po ba? May ganito po ba? May ganito. Para ano? 'Di ba? Yung bata ang nabiktima, although 23 years old na si Sandro, 'di ba? But still, kumusmus pa yung utak niyan eh, 'di ba? Yung mga ganung aspeto. Wag naman po natin, 'di ba? Kung totoo man na nababuyin na siya, wag na po natin din babuyin yung tao. Kasi kahihiyan niya po yan eh. 23 years old yung bata. At sa tingin nyo ba, madali para sa kanya yun, nakalimutan yun, na to think nagsisimula pa lang yung kanyang buhay. 'Di ba? 23, 24 hanggang mag-30, hindi niya makakalimutan yun sa tala ng buhay niya. Trauma yun para doon sa bata. Kaya wag naman po natin na, alam mo yun, na nagawan pa ng kung anumang mga komento na sana may video, sana binidyohan para mapahiya yung mga akla. O tapos, pag napahiya yung kung sino man ang mga gumagawa, 'di ba, ikakalat nyo kasi makikita nyo yung ginawa dun sa bata. Para ano pa? 'Di ba? Wag na po tayong dumagdag pa doon sa pinagdaraanan ng bata ngayon. Ang importante ngayon, nalaman natin na hindi nga palalagpasin ng pamilya ni Sandro Mulak kung ano man ang nangyari noong gala night sa GMA nung nakaraang July 20 po yan. Kung nakakaloka, 'di ba? Ay nako, galit. Ano kayo masasabi na ang laki ng Mulaklan? 'Di ba? So for sure, hindi ito pababayaan nila Aga Mulak. 'Di ba? Lalo pa sa kanilang tiyahin na si Amalia Fuentes, 'di ba? Alam naman natin na palaban ang kanilang tiyahin. Actually, apo na niya ito ni Amalia Fuentes. Am I right? Kasi parang mga pamangkin niya, sila Aga Mulak, sila Nino Mulak eh. Yan yun, 'di ba? Nako, lagot talaga kayo mga akla. Nakakaloka. But anyway, sama-sama pa rin natin papakatutukan yan sa mga susunod pa mga araw dahil syempre hindi pa yan dyan natatapos. Ang ano lang natin dito na nakuha namang impormasyon ay nag-umpisa nang magbigay ng kanilang mga saloobin ang kapamilya ni Sandro Mulak. Ayan, hindi tayo magkakamali ng apelido. Malalagot talaga ako. Pag nagkamali ng apelido ang akla, mamaya andyan na ang PSG sa baba. Nakakaloka!
Pero anyways, 'di ba? Hangad pa rin natin na sana itigil na rin po natin yung kung ano man. Lalo pat sa mga pagpapalaganap ng mga taong involved, di umano, yung mga itinuturo nga ng abuso, di umano pa lang kasi alleged pa lang po. Wag po natin ikalat ng ikalat yung kanilang mga pangalan at kanilang mga mukha dahil ayan, pinapaalalahanan ko lang po kayo na meron po tayong cybercrime law. 'Di ba? Totoo naman 'yan, 'di ba? Wag tayo basta magbigay ng kung anong komento at i-post ang kanilang mga mukha dahil imbis na baka, alam mo yon, sila ang madehado, kayo ang malagay sa alanganin dahil sa kasi-share nyo lang at sa mga opinion nyo na hindi matigil. Hindi ba? Nakakaloka yun. Pero anyways, yun lang din naman. Ang panawagan lang din po natin, sana maka-move on kaagad yung bata sa traumang ginawa. At syempre, kung ano man yung mga dapat na gawing hakbang, 'di ba? Ang sigaw nga ng tao is hashtag Justice for Sandro Mulak. 'Di ba? Mulak! Di ka magkakamali, bakla ng apelido, malalagot ka talaga. Diba? Anyways, mga bangga, yan po muna ang kaganapan sa loob at labas ng Showbizlandia sa ating pagbabalik. Nako, may kamuntika na naman daw na hindi matuloy at ma-pack up ang pag-shooting sa Canada. O, diba? Dahil sa mga pasaway nating mga kababayan, inireklamo tayo ng mga AFAM. Diba? Kung ano man yan, sama-sama natin makatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Siyempre, ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. We are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo...